Good morning. Hinugod ba't giunahin na nabuhat? Giunahin nga nagbabasa, giunahin nagpe-pray. May the wisdom nga bisan ano na kalibutan basta uuna ka. Ikaw talaga itong mas matagumpay. Nauuna kapag kikita itong maupay. Nauuna kapag kakita itong mga strategy itong kaaway. So mga kabugtuan, never nga magpipinauri ka pag mamata. Never magpipinauri ka pagbabasa at Bible. Never pipinauri ka pag devotion. Never nga magpipinauri ka pag pray. Nga never nga magiging halilipot iti mo prayers. May dahin pupulungan ng nasiring a day with lack of prayer is a day of danger. Pagsasanay la itong self-discipline gihap. Kung nangangagaron kita hintaw, panitan abroad ka, siyempre man yung magaron nga tao ito tatrabahuan. Wapakitang gilas ka no magaron nga tao agud dili ka pa iwason, dili ka tanggalon ng trabaho. Itatong itatrabahuan, itatong agaron mga kabugtuan. Actually, bisan ada ka government, bisan diri ka ada church nagtatrabaho, wari naton ibang nga pinakagilalabawi nga agaron itaton Dios nga aton hinuraman, itatong kinabuhi, nga itatong gininhawa, itatong kusog. Mga kasangkayan, mga kabugtuan, upayon naton itaton relasyon, itaton pamatasan, mutut aton gilalabawi nga agaron. Itaton mga batasan ngadto mga tao ngadto iton bisan kanay nagpapakita iton kung ano aton batasan ng aton Dios. Haakon, yes, may time talagang malalainan ka mahak tungod kay may time nga matig-at man pulong sing pa matindi itak mga pulong. Pero mga kasangkayan, an usa nga naka-transform haak mga magtindi nga pulong kay maaram kita iton word of God, iton Bible. Igin illustrate iton hin hammer. Iton hammer, iton martilyo, hinahinay lang nga naton it paggamit iton mag-iiha o diri mahi babaon iton raisang. May da mga tiribagon iton atong kinabuhi nga iton Dios magamit itiya mga pulongan, magamit in tao. So disiplina, mga kabugtuan, mga kasangkayan. Ako na tuod ako ito nga pupulunganon hadto pa siguro kan Marcos ito hadto. Sari nga para sa kaunlaran ng ating bayan, disiplina ang kailangan. At totoo po yun. Para sa disiplina ng bawat organisasyon o lahat ng organisasyon,
para sa kaunlaran, para sa kayusan, disiplina talagang kailangan. Ano ang kinakailangan sa pagdisiplina? Ay kailangan tayo ay isa dyan, tayo ay teachable, tayo ay humble. At speaking humbleness, speaking humility, mayroon nagsabi na without humility, there is no humanity. Ako po ay lubusang naniniwala na ang humility ay napaka-importanting bagay. Isa yan sa mga pamamaraan. Isa yan sa mga bagay na makakapag-unite sa tao. Kasi kung walang pagpapakumbaba, walang pagkakaisa. Kung walang aamin ng mga mali, talagang nadistruso ang bawat organisasyon. Kung magpapagtis lang tao ng pagpapakumbaba at pag-iingat, magiging malago at magiging matagumpay ang bawat organisasyon. So, sino ang unang pakikisamahan natin? Hindi una yung tao, kundi unang ating Diyos na may-ari ng ating buhay. Hiniraman natin ang ating kalusugan, ng ating buhay, ng ating hininga. Siya ang unang nating pakikisamahan at tayo po ay magpadisiplina sa Kanya. Totoo po yun na walang nangyayari sa mga mapagmataas. Yung mga palaging negatibo, palaging sumusuway sa leadership. Ang nangyayari ay may sasantabi ka. Iwasan natin na babanggain natin ang pader. At marami tayong lessons na pag binabangga natin ang malakas na liderato, tayo ang nagiging kawawa. Mayroong sabi ni John Coolidge, ang 30th President ng Amerika. Isa siyang abogado. Hindi ko ma-perfect ang kanyang sinabi, basta masyadong matindi ang sinabi niya. Na never expect to support yata yun. Never expect to help the weak by pulling down powerful, something like that. Wag mong hatakin, wag kang mag-isip na matutulungan mo yung mga mahihina sa pamagitan ng pull down ng mga malalakas. Mga kaibigan, mga kapatid, isa pa na nakakasira sa tao ang maging inggitero, inggitira. Nitong aking 58 and 8 months na pagkabuhay dito sa mundo, napansin ko mula noon na
ang mga pagkainggit ay nakakasira talaga sa tao. Magkarugtong yan sa jealousy. Mayroong mga pumapatay dahil sa inggit. Maniwala kayo. Isa yan dyan sa Bible kung bakit nakapatay si Cain sa kanyang kapatid mismo. Dahil sa inggit. Isa yan dahil sa inggit na ang handog ng kanyang nakababatang kapatid ay tinanggap ng Diyos. Nakakasira sa organisasyon o sa tao mismo yung naiinggit. At yung mga kinaiinggitan, hindi lang dahil mayaman o maraming pera. Dahil din sa mga abilidad na tinataglay ng tao, na ang iba ay naiinggit. Na pakasama yung pagkainggit. Dahil palagi mong naiisip na nakakadisturba sa yung naiinggitan mo. Nais mo na ikaw ang mapapansin, ikaw dapat ang nandyan, ikaw lagi ang titingalain. Iyon ang nasa isip ng mga taong naiinggit. Ulitin ko, hindi lang sa mga mayaman o mayroong mga pera. Naiinggit ang tao. Naiinggit ang tao dyan sa mga ina-appreciate ng iba dahil sa mga abilidad, dahil sa mga... Siyempre, pag ang tao ay magandang asal, natural na na-appreciate yan ng maraming tao. Ito namang mga tao na hindi tamang ugali, hindi tamang mga ugali, naiinggit sila sa mga hinahangaan o ina-appreciate. At inuulit-ulit ko po mga kaibigan, mga kapatid, napakasama po ang inggit. At galing iyon kay Satanas. Si Satanas ay mainggitin. At napakasama. Nangyayari yan sa mga organisasyon o kahit saang bansa. At ako po ay naniniwala na ang inggit ay sumpa yung sa tao. Pag hindi ka magpakumbaba, pag hindi ka umamin, ay kayo manggitin, ay lalo kang magiging manggitin at malalaw kang magiging masama. Mga kaibigan, mga kapatid, iwasan natin. At dapat tayo ay mayroong pagpapakumbaba. Ako po ay naniniwala na ang mga tao na natutong magpakumbaba ay mga tao mapayapa. Tao masaya. Mga kaibigan, mga kapatid. Sa totoo lang, magkakarugtong itong mga ugali na pag ang tao ay mainggitin, siya ay sakim. Siyempre, gusto niyang sa kanyang lahat, sa kanyang papuri, sa kanyang kayamanan, sa kanya. So, yun ang nangyayari din sa ating bansa. Sa mga nakatataas na namumuno, napakarami sa kanila. Ako naman hininiwala na hindi lahat. Napakarami sa kanila ang mga gahaman. So magkakarugtong yun sa inggit. Itong mga kasalanan lahat, magkakarugtong ito. At kaya nga mayroon sabi sa Bible na fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Matakot tayo sa Panginoon. Ang may takot sa Diyos, hindi po nagsasadya ng mga hindi tama. Inuulit ko pa mga kapatid na sa bawat organisasyon nakakasira ang inggit
o nakakaroon ng mga masasamang loob laban sa ibang membro dyan. Magpadisiplina po tayo sa ating Panginoon. Sa Bible, ang Panginoon at ang kanyang salita, yun ang ultimate na nagdisiplina sa atin. Depende sa ating pag-submit. Yan. Ito lang po.